So mga boss, mga sir, mga boss, mga master, mga kareftik, mga kabaklas, magandang araw po. At meron lang po akong papapansin sa inyo. Tingnan nyo kung ganoon din sa inyo to. So kung ganito rin ba ang design sa inyo. So ito yung ating suction. Ito suction na to. Ito yung sa water defrost natin, bahagi yung solenoid. Saka ito yung sa liquid line natin. So dito, although may kulang dito sa kanilang system na layout, so dito yung solenoid niya, wala na silang kinabit ditong bypass na linya para if in case nagka-problema yung sa solenoid sa liquid line, so pwedeng gamitin bypass. So ito nakarekta na lang to sa kanila. So dito, ginamit nila dito ay PI pipe to copper tube. So pagdating dito, copper tube na yung ginamit nila dito. Although ito ay Freon, gumamit dito ng refrigerant na 507. Then ang gusto ko lang ipapansin, so common kasi sa atin, sa mga storages natin, nasa loob po yung ating thermostat. So dito sa design na to, nandito po sa ibabaw yung thermostat nito. So di ko lang alam kung gano'n din sa inyo. At ano ba ang effect, yung effect doon sa inyo. Dito sa amin, ganito nga ngayon yung design. So di ko lang alam kung ano yung long term na magiging effect nito kasi bago lang to. So di pa namin masyadong alam kung ano yung so far maganda naman na yung performance ng room. So kaya naman niyang baba yung temperature hanggang negative 22. So mapapansin nyo yung kanyang thermostat ay nandito na ibabaw, nasa ceiling siya, wala siya doon sa loob ng malapit sa evaporator. So nandito sa ibabaw. So although yan nag-yellow kaunti, ito tulad ng mga nasa loob ng room, yung expansion valve. So makikita mo mas madalas nag-yellow talaga. So dito hindi siya masyadong kumakapal yung yelo kasi nasa ibabaw siya at medyo mas mataas ang temperature dito sa ibabaw ng ano. So yun lang mga boss, gusto ko lang maipapansin kung ganoon din sa inyo, kung kayo nakakaranas ng ganito ring design, paki-comment na lang po at para malaman namin kung sino ba yung may mga ganitong design din ng layout ng system. Nasa ibabaw yung kanyang thermostat nakalagay. So dito sa amin ito yung apat itong room na pare-pareho yung design. So dito sa iba ganon din yung design ng piping nito. So yan, nasa ibabaw din yung kanyang thermostatic expansion valve. So maliban dyan wala na pong expansion valve sa loob. So diretso na yan sa evaporator. So yan, pangalawa yan. Kaya ang pangatlo ay ito. Yan, ganun din po yung ano niya. Yan, nasa ibabaw po yung expansion valve. Yun lang ang ano ko lang is wala itong mga bypass dito. So yung kanyang liquid line is rekta doon sa solenoid. Then pagdating dito wala nang ibang bypass na tinatawag. So sa ibang mga design kasi pag mga ganitong malaki, so dapat mayroon naka-design na bypass for in case ng emergency. So magagamit mo pa rin siya, hindi siya magsi-shutdown. So ganoon din doon sa isa. So doon sa dulo, ganoon din ang ano niyan. Ganoon din yung ating setup ng expansion valve. So nandito din sa ibabaw. So yun, kita nyo, medyo mahaba ito, apat tong room na storage. So lahat yan ay ganyan ang design ng ating expansion valve. So yan, nasa ibabaw lahat ng ating expansion valve. So far sa ngayon, okay naman yung performance ng system ng room. Kaya naman yung ibaba. So wala pa namang untoward incident na hindi kayang ibaba yung temperature. So sa ngayon okay naman yung performance. So
malaman lang namin sa inyo kung gano'n din ang setup ng sa inyo. Kasi sa ating karanasan, mas marami kasi tayong encounter na nasa loob yung expansion valve malapit doon sa evaporator. So ito, first time namin maka-encounter na nandito sa taas talaga yung dito nilagay yung pero pas sa tingin ko mas efficient to kasi hindi siya masyado nag-yelo. Unlike yung nandun sa loob, mas madalas nagdidiklat kami ng yelo sa expansion valve sa ating thermostat sa HB kasi kumakapal ng yelo eh. Lalo sa mga ibang storages namin, gano'n ang design, malapit na sa evaporator yung expansion valve, so kailangan namin weekly akyatin kasi kumakapal siya, so nag-i-stack yung ating expansion valve. So minsan hindi siya nag-i-inject, hindi siya nagbubukas dahil sobrang kapal ng yelo. So itong dito sa amin sa ibang unit na ganito, so wala pa naman kaming na-encounter na gano'n na similar doon sa ibang mga storages namin. So itong room na apat na to, so, ganito yung design. So hindi ko lang alam kung pares din sa inyo yung so kung mas ba yung comment po kayo mga sir, mga boss, kung mas maganda kung yung expansion valve na nasa loob ng setup or yan nandito sa taas sa ibabaw. So para malaman namin yung komento ninyo. At pakilagay na rin kung saan kayo lugar para at least alam namin kung taga saan kayo. So maraming salamat po muli at magandang araw po.